Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 141 hanggang Kabanata 150. Kabanata 141. Laminggalinga si Ivan at naglakad papasok sa loob habang nagsasalita. Hindi nagtagal, nakita niya ang opisina ng manager. Kaya ikaw si Young Master Taylor. Ipaalam ko sa aming manager. Naintindihan naman ni Sonia at sinabing, "No need for that, nahanap ko na." Hindi ba ito ang opisina ng manager? Pretty lady. You mind your own business. Kaya kung pumasok mag-isa, umiti si Ivan. Tumalikod at inutusan ng kanyang mga bodyguard, "Hintayin mo ako sa pasukan." Pagkatapos niyang magsalita, tinulak niya ang pinto, pumasok at agad itong nilock. "Bakit hindi ka kumatok?" Nakayukong tanong ni Selena habang abala sa trabaho. Nang tumangala siya, nagulat siya. "Ivan Taylor, bakit ka nandito?" Walang espesyal na nararamdaman si Selena para kay Ivan. Ilang taon na ang nakalilipas, si Lolo ay galit at nag-aalala tungkol sa reputasyon ng pamilya Taylor nang hitaboy niya ang kanyang buong pamilya sa pamilya Taylor. Hindi sinisisi ni Selena ang kanyang lolo dahil dito. Sinabi sa kanya ng matandang amo ng palihim na kapag nakapagdesisyon na siya at ipinalaglag ang bata, maaari na siyang bumalik kaagad sa mga Taylor. Gayunpaman siya ay napakamatigas ang ulo at ang kanyang puso ay nakatakda sa panganganak sa bata. Kung tutuusin, buhay iyon at sarili niyang anak. Ang bata ay walang kasalanan. Itinaboy lamang ni Old Master ang kanyang pamilya sa pamilya Taylor, ngunit hindi ito nagtapos doon. Ilang kumpanya ang hindi nang ahas na gamitin si Selena at lahat ng iyon ay dahil kay Ivan na kasalukuyang nakatayo sa kanyang harapan. "Hindi ba pwedeng puntahan kita ng walang dahilan, pinsan?" Natawa si Ivan at tinignan ang design ng office. Mukhang maganda. Medyo malaki ang opisinang ito at mukhang maganda ang disenyo. Nagtatrabaho ako. Mangyaring umalis kung wala kang anumang negosyo dito. Kailangan ko bang tumawag ng security para itaboy ka? Si Selena ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha at umupo kaagad sa kanyang upuan. "Hoy pinsan, ano bang sinasabi mo? Isang pamilya tayo at ako ay iyong pinsan. Madalas tayong naglalaro noong mga bata pa tayo, remember?" Nilaro ni Ivan ang family relationship card bago sinabing, "Sige, titigil na ako sa kabog. Ang iyong kumpanya ang namamahala sa high-end na proyekto ng kapitbahayan sa South Hill Real Estate, tama ba? At alam mo na ang pamilya Taylor ay gumagawa ng construction material business. Kaya sana ay makapagtulungan tayo para sa kapakanan ng pamilya Taylor." Ngumiti ng kumpiyansa si Ivan at nagpatuloy, "Naniniwala ako na hindi ka tatanggi bilang pinsan ko. Kung tutuusin, hanggat maaari tayong magtulungan ng maayos. Matutulungan natin ang pamilya Taylor na maitaguyod ang sarili bilang isang pangalawang klaseng maharlikang pamilya sa Eastfield." Walang himig si Selena at dumilim ang mukha. "Ilang araw na lang mula nang makuha ng aming kumpanya ng real estate ang kapirasong lupa. Dapat ay mayroon kang isang napakamaasahang network upang malaman ito ng napakabilis. Hoy, pinsan, makinig ka sa sarili mo. Sigurado ako na hindi lang ako ang pumunta sa iyo nitong mga ilang araw. Darating din ang ibang mga pamilyang gumagawa ng construction materials." Ngumiti si Ivan at nagpatuloy ng may kumpiyansa. "Gayunpaman, naniniwala ako na karamihan sa kanila ay darating at aalis ng walang kabuluhan. Napakatitiwala mo na hindi ka aalis dito ng walang kabuluhan." Natawa si Selena at sinabing, "Pinsan, natatakot ako na hindi mo pa rin ito napapansin, pero pagkatapos mong malasing noong isang araw, alam ni Lolo at ng tatay mo na nagtatrabaho ako sa Drake. Pinaalalahanan pa nila ako na maging matyaga at maging patas tungkol sa pagtutulungan ng Taylor at Drake. Natatakot sila na ito ay kasuklaman ng iba. Iniling nila sa akin na tingnan lamang ito pagkatapos kong maging matatag ang aking trabaho dito." Malamig na ngumiti si Selena at nagpatuloy, "Alam mo naman siguro na naging procurement manager ako dito at gusto mo ng pagkakataong gumanap. Gusto mong makakuha ng malaking proyekto para masecure ang posisyon mo sa puso ni Old Master Taylor, tama ba?"
Sayang naman at hindi tayo makakapagtrabaho sa pagkakataong ito, tumawa si Ivan. Selena, tama ka, gusto kong patatagin ang posisyon ko sa pamilya Taylor. Pagkatapos ng lahat, mamanahin ko ang mga ari-arian ng pamilya Taylor at walang kinalaman iyon sa iyo, babae. Kaya makinig ka, gusto kong talakayin ang malaking proyektong ito. Kuminto si Ivan at nagpatuloy, gayunpaman, mali ang hula mo sa pagkakataong ito. Si Lolo ang nagpaalam sa akin na pumunta dito. Hindi mo susuwayin ang kanyang mga salita, tama ba? Hindi mo igagalang ang pamilya Taylor, tama ba? Kabanata 142. Pinapanta ka dito ni Lolo. Imposible yan. Kumunat ang noo ni Selena at iniisip kong mali ba ang narinig niya. Siyempre, hindi ako nandito para sa sarili ko, nandito ako para sa pamilya Taylor. Nandito rin ako bilang proxy ni Lolo para pumirma sa kontrata sa iyo. Napuno ng malaking ngiti ang mukha ni Ivan at sinabi kay Selena, "Of course, I'm being considerate. Para umunlad ka pa sa pamilya Drake, hindi ko gagawing masyadong mahirap para sa iyo ang bahagi ng tubo." Imposible, nagdilim ang mukha ni Selena. Siguradong nagsisinungaling ka sa akin. Sinabi ni Lolo na hindi niya ako pipilitin na magtrabaho kasama ang pamilya Taylor kapag ngayon pa lang ako nagsimulang magtrabaho dito. Kung alam ni Drake ang tungkol dito, mawawala ng tiwala sa akin ang mga Drake. Kung tutuusin, kilalang kilala ni Selena ang hamak na karakter ni Ivan. Ito ay ganap na posible na siya ay nagsisinungaling para sa tubo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tawagan ngayon din. Hindi ko kailangang magsinungaling sa iyo tungkol sa mga bagay na tulad nito. Tumawa si Ivan at nagpatuloy. Dapat siguraduhin mo sa iyong puso na ang matandang master ay matagal nang umaasa na ang pamilya Taylor ay babangon upang maging isa sa mga pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Isa itong magandang pagkakataon upang tayo ay maging isang first class na aristokratikong pamilya. Sa tingin mo ba ay palalampasan niya ang pagkakataong ito? Nagdilim pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Selena sa narinig niya. Napakalinaw niya na mahirap labanan ang tukso ng pagiging isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Kung ang proyektong ito ay hindi masyadong malaki, ang matandang master ay hindi magkakaroon ng bat at gagawa ng iba pang pangmatagalang plano sa halip. Gayunpaman, hindi nakakagulat na ang matandang master ay naantig ng isang malaking proyekto na maaaring magdala sa pamilya Taylor na maging isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya. Pinsan, ano pang hinihintay mo? Ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa aming pamilya. Ikaw, bilang bahagi ng Taylor, ay dapat pumanig sa aming pamilya. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha ni Ivan ang humigit kumulang 200,000 cash mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa ni Selena. Isaalang-alang ito bilang bahagi ng iyong komisyon. Kung tutuusin, kailangan ng anak mo ng pera para makapag-aral. Bagamat malaki ang sahod mo, may ilang oras pa bago nila bayaran ang sweldo mo, di ba? Tsaka malapit na magsisimula ang bagong semestre. Ayaw mo namang maghintay pa ng isang taon ang anak mo. Di ba? Nang makita ni Ivan na nanatiling tahimik si Selena na may madilim na ekspresyon sa mukha, ngumiti ito at nagpatuloy, tiyak na hindi sapat ang maliit na halagang ito. Sigurado akong higit pa rito ang aasahan mo para sa isang malaking proyekto. Naiisip ko na dapat kong itaboy si Jack sa aming bahay kapag hindi niya mabayaran ang 10 milyong kabayaran sa kaarawan ni Old Master at ayusin ang aking mga isyu sa kanya sa ibang lugar. Ngayon, gayunpaman parang may mas magandang solusyon. Iminungkahi ni Ivan na hindi niya paalisin si Jack sa pamilya kung pumayag si Selena na pumirma sa kontrata sa Taylors. Nagalit agad si Selena. Ivan Taylor, ano ang gusto mong sabihin? Hindi ba tayo pumayag na lutisin natin ang isyong iyon na may kabayarang 10 milyon? Maaari mong itaboy siya at huwag kilalanin bilang asawa ko kung hindi niya makuha ang pera at iyon na. Kabanata 143. Malamig na ngumiti si Ivan. Selena, masyado kang walang muwang. Siya ay dapat na yumuko sa akin at itaboy sa pamilya Taylor kung hindi niya makuha ang kabuuan ng pera. Noon, hindi mo na siya magiging asawa at wala nang kinalaman sa amin.
Kukuha ako ng bubugbog sa kanya at gagawin ko ang gusto ko. Kuminto muna si Ivan bago siya nagpatuloy, alam kong malambot ang puso mo at siguradong maawa ka sa kanya. Mayroon akong mungkahi para dito. Kung pipirmahan mo ako ng kontrata, mawawalan ako ng visa sa 10 milyong kabayaran, maaari pa akong magbigay sa iyo ng 20 milyon para tulungan si Jack na bayaran ang 10 milyong reg along kasal. Ang natitirang 10 milyon ay para bilhan niya ang matandang master ng regalo para tanggapin siya ni Taylor. Nakakaakit talaga ang offer na ginawa ni Ivan at natukso si Selena. Gayunpaman, umiling siya. No way, hindi ko maipapangako sa iyo ito. Hindi ko ito magagawa bilang miyembro ng procurement department ng Drake Group. Kung alam ni Miss Tanya ang tungkol sa suhol na ito, madidismaya siya. Hindi ko kayang ipagkanulo ang tiwala niya sa akin at kay Jack. Pinsan, tanga ka ba? Bakit ka pa rin kumikilos ng marangal sa sandaling ito? Dapat mong intindihin, ang perang ibibigay ko sa iyo ay makapagbibigay sa iyo ng magandang buhay ng iyong asawa. Makakatulong din ito kay Jack na makuha ang pagkilala ng pamilya Taylor. Kung hindi kayo makabuo ng 30 milyon sa loob ng susunod na 20 araw, kailangang umalis si Jack sa pamilya Taylor at tatanggihan ng iyong mga magulang ang manugang na ito na ikinasal sa pamilya mo. Umiti si Ivan. Natatakot ako na ang mga idiot lang ang gagawa ng desisyon na ganito. Huwag kang mag-alala. Sinabi na ni Jack na aayusin niya ito bago ang kaarawan ng matandang master at may tiwala ako sa kanya. At saka, bodyguard siya ng pamilya Drake at kumukuha ng buwan ng sweldo na 20 milyon. Naging mas mabait din ang mama ko sa kanya kaya hindi mo kailangang mag-alala. Napakatigas pa rin ni Selena sa kanyang kinatatayuan. As a person, we must have a bottom line. Nahirapan ako nitong 5 taong paghihirap at ngayong bumalik na si Jack, may ama na ang anak ko. Pareho kaming may trabaho ni Jack at naniniwala ako na gaganda ang buhay namin. Huwag, hindi mo ba gustong kilalanin ang matandang Panginoon? Ama at ang iba pang pamilya Taylor. Hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha ni Ivan. Sa kanyang opinyon, si Selena ay talagang gumawa ng isang napakatangang desisyon. Kailangan mong malaman na maaari mong gamitin ang iyong kasalukuyang trabaho para makuha ang pagkilala ni Taylor. Maaari kang yumaman at mamuhay ng maayos. Bakit mo tatanggihan ang alok na ito na nagbabago ng buhay? Hindi matutuwa ang matandang master kung gagawin mo ito. Natahimik sandali si Selena at sinabing, naniniwala ako na susuportahan ng matandang master ang aking pinili. Kasalukuyan siyang nabulag sa kanyang pagnanais na maging isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Naniniwala ako na mauunawaan niya na ang aking pinili ay ang tama sa katagalan. Kailangan kong magkaroon ng mga tagumpay sa Drake Group at buuin ang tiwala ni Drake sa akin. Naniniwala ako na may iba pang mga pagkakataon para sa amin at sa pamilya Taylor na magtulungan. Puminto si Selena dito at seryosong nagpatuloy. Minsan, may kasabihan, ang pagmamadali ay masisira ang lahat. Kahit na ang pamilya Taylor ay may mataas na kalidad ng mga materyales sa pagtatayo, sigurado ka bang kaya natin ang ganoong kalaking proyekto? Tsaka pangalawang araw ko pa lang na nagtatrabaho dito. Ano ang iisipin ng mga tagalabas kung napakabilis kong pipirmahan ang kontrata sa Taylors? Lahat ng mata nasa akin ngayon. Sumang-ayon si Ivan kay Selena. Gayunpaman, upang mapirmahan niya ang malaking proyektong ito at maging matatag ang kanyang posisyon sa puso ng matandang master, ngumiti siya. Sige, alam kong pinapahirapan kita. Pagkatapos ng lahat, ito ang iyong pangalawang araw sa trabaho. Paano ito? Dadating ako ilang araw mula ngayon. Gayunpaman, hindi mo ba pinipirmahan ang kontrata sa mga supplier ng ibang construction materials, okay? Kabanata 144. Napaawang ang sulok ng bibig ni Selena nang dumilim ang mukha nito. Ivan, dapat nilinaw ko sa iyo. Hindi mo ba naiintindihan na hindi ito tungkol sa timing? Ito ay tungkol sa mga prinsipyo. Hindi ba dapat nating isaalang-alang ang pangmatagalang benepisyo ng pamilya Taylor at huwag magmadali sa mga bagay-bagay? Oy! Naglakas loob ang matandang master na mag-alok dahil tiwala siya sa kalidad ng construction materials ng pamilya Taylor.
Isa ka sa mga tailor kaya alam na alam mo ang kalidad ng aming mga construction materials. Palagi nating pinananatiling malinis ang ating reputasyon, tama ba? Kailangan mong magtrabaho sa isang kumpanya kahit papaano. Ang pagtatrabaho sa amin ay walang pagkakaiba. At saka, dapat mas magkaroon ka ng tiwala sa sarili mong pamilya. Napangiti si Ivan at mas naaninag ang kanyang sinseridad. Nagdadalawang isip si Selena dahil totoo ang sinabi ni Ivan. Kung pwede lang niyang pangasiwaan ang chismis ni Drake Group sa likod niya. Nagtiwala siya sa material na kalidad ng Taylor Group. Selena, pumayag ka na. Ang 200,000 na ito ay isang token of appreciation lang at 20 million na ang paparating. Patawarin ko si Jack at hindi mo na ako kailangang bayaran. I-save ang 10 milyon para sa iyong sarili. Bibigyan din kita ng isa pang 10 milyon para ihanda ni Jack ang regalo ng matandang master. Kung gayon hindi ito magiging masama sa inyong dalawa. Higit sa lahat mas makikitungo sa inyo ni Jack ang Taylors. Kaya bakit hindi natin dapat gawin ito? Ito ay napakagandang deal. Sa mga nagchichismisan sa likod natin, mapapatunayan natin ang ating sarili sa pamantayan ng ating kalidad. Ang pagiging maaasahan ang magiging pinakamahusay na paraan upang patunayan na kami ang pinakamahusay na kasosyo na makakatrabaho. Ang pilak na dila ni Ivan ay pinakawalan sa kanyang buong potensyal. Sa sandaling iyon, gusto kong magkaroon ng mas maraming oras upang isaalang-alang. Pakibalik ang pera dahil hindi ko kukunin ang pera mo kahit magkatrabaho tayo. Tiningnan ni Selena ang pera na nasa mesa bago sinabing you should be clear of the kind of person I am. Hindi ako papayag na bumili ng partnership gamit ang pera. Bukod dito, ihahanda natin ang 10 milyong kabayaran at ang 10 milyon para sa regalo ni Lolo. Sa pinakamasama, maaaring humiling si Jack ng isang buwang paunang bayad mula kay Miss Tanya. Kung tungkol sa pera para sa aking ina, maaari nating ayusin iyon mamaya. Ikaw, galit na galit si Ivan ng buong kumpiyansa siyang dumating. Tiniyak pa niya sa matandang amo na hintayin ang kanyang magandang balita dahil siguradong makukuha niya ang proyekto at pipirmahan ang kontrata. Wala siyang ideya na kakailanganin ni Selena ng oras para pag-isipan ito at tatanggihan niya ang napakalaking halaga ng pera. Okay, Selena. Bibigyan kita ng oras para mag-isip tungkol dito. Pamantong hininga si Ivan, inilagay ang pera sa kanyang bag at aalis na sana. Gayunpaman, huminto siya nang makarating sa pintuan at ngumiti kay Selena. Maaari mo akong tawagan palagi kung magbago ang isip mo. Sinaman siya ng tingin ni Selena. Huwag mo akong tawaging Selena. Alam ko kung ano ang ginawa mo sa aking pamilya sa nakalipas na 5 taon sa likod ko. Hindi karapat-dapat ang mga taong mapanlin lang na tulad mo na tawagan ako sa aking pangalan. Mukhang gusto mo pa rin akong tawagin kang Miss Taylor. Oh, knucklehead. Tumawa si Ivan at naglakad palabas ng opisina. Ilang taon na ang nakalilipas, pinilit ni Selena na ipanganak ang bata at hindi niya pinansin ang mga diss-rates ni Taylor. Dahil sa katigasan ng ulo, knucklehead, ang tawag ni Ivan kay Selena tuwing magkikita sila. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito tatawaging Selena kung hindi niya kailangang mapunta sa mga magagandang biyaya nito. Kabanata 145. Nagsimulang magchismisan sina Sonia at Felicia sa isang sulok pagkapasok ni Ivan sa opisina ni Selena. Sonia, alam mo ba kung sino iyon? Ang yabang niya ay dumiretso siya sa opisina. Nagsama pa siya ng mga bodyguard. Napatingin si Felicia sa opisina bago tinanong si Sonia. Malamig na ngumiti si Sonia. Sino kaya ito? Siya ang young master mula sa pamilya Taylor, si Ivan Taylor. Isa siya sa mga playboy. Siya ang namamahala sa Taylor Group ngayon at niloloko niya ang pera ng kumpanya. Talaga, kumunot ang noo ni Felicia. Kung ganoon, bakit siya nandito? Nabalitaan ko na si Ivan ay nasa masamang panig ni Selena dahil siya ay laban sa kanya mula nang siya ay napilitang umalis sa pamilya Taylor. Parang alam ko na. Nandito si Ivan 2 araw lang matapos maging procurement manager si Selena. Malinaw na gusto niyang pirmahan ni Selena ang kontrata at ibigay ang malaking proyektong ito sa pamilya Taylor.
Lumiwanag ang mga mata ni Felicia at nagpatuloy. Kung ganoon ang kaso ay hindi ka panipaniwala. Hindi ba ibig sabihin ay inaabuso na niya ang kanyang kapangyarihan bilang manager? Kung isusumbong ko ito sa general manager at kay Miss Tanya, ang babaeng ito ay gagawin para sa kabutihan. Kailangan niyang umalis sa trabaho at umalis. Oo. Kung maglalaan siya ng ilang menor de edad na proyekto sa pamilya ni Taylor ilang buwan sa hinaharap, maaaring alam na natin ito at maaaring ipikit na lang iyon ng pamilya Drake. Kung tutuusin, nasa construction material business talaga sila. Gayunpaman, nagsimula siyang magtrabaho. Masyadong obvious na inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan kung magbibigay siya ng ganoong kalaking proyekto sa pamilya Taylor ngayon. Tuwang-tuwa si Sonia habang hinihintay ng lahat na magulo si S. Elena. Hindi nila alam na ang pagkakataon ay dumating ng napakabilis. Pareho silang naghihintay na magulo si Selena kagabi ngunit hindi ito nangyari. Sa halip, nag-iwan siya ng napakagandang impresyon sa harap ng mga empleyado. Narinig ni Sonia ang talakayan ng mga empleyado tungkol kay Selena kaninang umaga nang pumasok siya para sa trabaho. Sabi ng iba, gwapo, mayaman, at magaling makipag-away ang asawa niya. Ang ilan sa kanila ay pinalakpakan si Selena dahil sa pagpapakita ng pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan at pinuri pa siya sa kanyang paninindigan ng gusto siya ni Sean Logan na kumain. Nalaman nila na siya ay hindi tiwali dahil hindi siya tumatanggap ng anumang suhol mula sa ibang tao. Dahil dito ay labis na nagalit sina Sonia at Felicia. Sinadya nilang i-frame si Selena sa halip, nabigo sila at nadama na parang tinulungan nila siyang bumuo ng magandang imahe sa halip. Oo, andito na ang opportunity natin at wala na tayong kailangang gawin. Hihintayin at ilantad namin siya pagkatapos nilang pirmahan ang kontrata. Tuwang-tuwa si Sonia. Pakiramdam niya ay malapit nang matapos ang paghahangad niya sa posisyon ng manager. Sa sandaling ito, nakita nilang galit na lumabas si Ivan mula sa opisina. Baka sa ekspresyon ng kanyang mukha ang kanyang kalungkutan. Isipin mo ang aking asterisk sa... Ayaw niya lang pumirma ng kontrata sa atin. Lumingon si Ivan at naiinis na tumingin sa opisina. Tahimik niyang naisip, si Lena Taylor, kung hindi mo ako pipirma ng kontrata, hindi ko gagawing madali si Jack sa kaarawan ni Lolo. Papatayin ko siya kung hindi niya makuha ang pera at itinaboy siya palabas ng bahay. Young Master Taylor. May balak ka bang umalis? Sa hindi inaasahang pagkakataon, naglakad si Sonia ng nakangiti. Bilang isang supervisor, sa tingin ko ay makakausap kita ng pribado. Kabanata 146. Kausapin ka, kumunat ang noo ni Ivan at pinalaki ang babaeng nasa harapan niya. Ang babae ay humigit kumulang 20 taong gulang, nakasuot ng profesional na suit at palda sa opisina, at nakasuot ng salamin sa mata. Mukha siyang matalino at may kaya. Tiningnang mabuti ni Ivan at nalaman niyang medyo maganda siya. Oo, ako ang supervisor dito at medyo maimpluwensyahan ako. Ngumiti si Sonia at nagpatuloy, ang daming tao dito. Bakit hindi ka pumasok sa opisina ko at mag-usap tayo? Oo naman. Lihim na natuwa si Ivan nang marinig niya ito. Malinaw na mayroon siyang mahalagang pag-uusapan sa kanya kung iginiit niyang pag-usapan nila ng pribado. Nakatingin ba sa kanya ang magandang babae na ito? Buti sana kung ganon. Mabilis silang pumasok sa opisina ni Sonia at nilock niya ang pinto. Sabihin mo sa akin ano ang gusto mo sa akin. Ngumiti si Ivan at umupo sa gilid ng sofa. Young Master Taylor, kung tama ang inisip ko, dapat nandito ka para sa proyektong matatagpuan sa South City, di ba? Mukhang alam ng maraming tao na nakuha ng kumpanya natin ang lupang iyon. Ngumiti si Sonia at inihain si Ivan ng isang basong tubig. Lahat tayo matatalino kaya hindi ako magpapatalo. Ang pamilyang Taylor ay palaging nasa negosyo ng construction material at mayroon kaming magandang reputasyon sa linyang ito ng negosyo. Pinsan ko ang manager mo. Iniisip ko ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang kumpanya dahil siya ang procurement department manager dito. Mabuti kung italaga tayo para sa kalahati ng proyekto. Sino ba ang makakaalam na kakailanganin niya ng panahon para pag-isipan ito?
Nararamdaman ko na siya ay nagiging perfunctory at ayaw niyang isecure sa akin ang proyekto. Nabanggit niya na natatakot siya sa chismis ng mga empleyado ng kumpanyang ito. Bukas na wika ni Ivan sa isip niya at halatang galit siya. Kung tutuusin, nangako siya sa matandang amo na matagumpay niyang makukuha ang kontrata. Paano niya ipapaliwanag sa matandang master na hindi niya ito nakuha? Pagbago man ang isip ni Selena sa hinaharap, nakakahiya pa rin na bumalik siya sa araw na iyon na walang dala. Hindi siya pumayag. Paano ito posible? Nagulat si Sonia. Kung hindi pinirmahan ang kontratang ito, paano siya magkakaroon ng pagkakataong hilahin si Selena pababa sa kanyang posisyon? Napaisip siya at sinabing hindi niya dapat ginawa iyon. Posible para sa amin na magnegosyo sa anumang kumpanya. Bukod dito, binigyang diin mo rin na mataas ang kalidad ng construction material ng Taylor Group. Paano niya magagawa iyon? Tinanggap ka pa rin ba niya bilang pamilya niya? Pumayag na sana ako bigla. Baka magdamdam pa siya sa atin kapag pinalayas natin siya sa pamilya Taylor. Buntong hininga, ang mga babae ay maliit. Napabuntong hininga si Ivan. Sa tingin ko ay naghihiganti siya sa akin. Paano ito posible? Nabalitaan kong nangyari ang insidenteng ito ilang taon na ang nakakaraan at kasalanan niya iyon. Hindi ba tama na pinalayas siya sa pamilya Taylor? Paano kanya masisisi at ang pamilya mo? Mukhang naiintindihan naman ni Sonia. Pinag-isipan niya ito at sinabing, gayunpaman, dahil sinabi niyang isa sa alang-alang niya ito, may pag-asa pa rin ang iyong grupo. Hindi niya man lang tinanggihan ito. Kabanata 147. Bahagyang huminto si Sonia bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, Young Master Taylor, may sasabihin ako sa iyo. Sa nakaraan, hindi direktang tatalakayin ng mga taong namamahala mula sa mga kumpanya ng construction material ang bagay na ito sa manager. Hahanapin nila ako, ang supervisor, at pag-usapan muna nila ako. Kasama ka. Maaari kang gumawa ng desisyon bilang isang supervisor at maaari naming pirmahan ang kontrata. Sa isang iglap ay nagliwanag ang mga mata ni Ivan at tuwang-tuwa siyang nagsalita. Miss Neil, magpapasalamat talaga ako sa iyo in the future kung makakapirma ka sa akin ng kontrata. Maaari kitang bigyan ng kahit 20 hanggang 30 milyon. Napabuntong hininga si Sonia sa narinig. Tiyak na gusto niyang tanggapin ang pera, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng kapangyarihan ang mga supervisor na gumawa ng ganoong desisyon. Ang huling sinabi ay palaging ang tagapamahala. Kaya naman nakatanggap lamang siya ng maliliit na regalo tulad ng dahon ng tsaa sa mga nakaraang taon bilang supervisor. Ang kanyang posisyon ay naging hadlang sa kanya upang maging karapat-dapat para sa mga mamahaling regalo. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Sonia na maging manager. Naisip niya na maaari siyang maging manager hanggang sa lumitaw si Selena. Sa sobrang galit niya halos masuka siya ng dugo. Ganoon karami, sinubukan niyang maging kalmado. Mabuti sana kung siya ang manager dahil malaking halaga ng pera ang kikitain ng proyektong ito. Bagamat kailangan pa ring pirmahan ng general manager ang kontrata pagkatapos ng desisyon ng supervisor, palaging abala ang manager kaya hindi niya ito nabasa ng maayos. Karaniwan, ang kontrata ay kailangan lamang ng kanyang pirma pagkatapos na ang kontrata ay handa na. Sa makatuwid, ang procurement department manager sa kumpanyang ito ay isang posisyon na maaaring umani ng maraming benepisyo. Hindi naman masyado. Kung ang buong proyekto ay ibibigay sa pamilya Taylor, maaari tayong kumita ng hindi bababa sa 7 hanggang 800 milyon. Baka kumita pa tayo ng 1 bilyon kung gagawin natin ito ng tama. Sa oras na iyon, ang halaga ng pera na ito ay magiging isang piraso ng cake sa pamilya Taylor. Natatawang sabi ni Ivan, I intended to pay Selena 20 million as commission. Sayang naman itong babaeng ito na matigas ang ulo at baliw. Young Master Taylor. Hindi ako makakagawa ng pangwakas na desisyon ngunit matutulungan kitang humanap ng paraan. Inilibot ni Sonia ang kanyang mga mata at muling sinabi. Ano ang maibibigay mo sa akin? Hindi makapaniwala si Ivan. Let's put it this way. Ang sino mang iba pang mga supplier ng construction material ay kailangang pumunta muna sa akin.
Ang pangunahing gawain ko ay makipag-usap sa kanila at pumili ng mga materyales. Ipapasa ko ito sa na-filter na listahan sa manager para mas matingnan niya ito. Maaari kong irekomenda ang pamilya Taylor sa kanya sa prosesong ito. Maaari kong baguhin ang data mula sa iba pang mga supplier ng construction material at itapon pa ang mga ito sa basurahan. Napangisi si Sonia. Kung ito ang kaso, sa tingin mo ba ay makakatulong ako? Wala siyang ibang mapagpipilian maliban sa pagpirma sa iyong kontrata pagkatapos kung maalis ang data ng iyong kakompetensya. Kung direktang pinuntahan mo siya, tiyak na lilikha ito ng chismis. Iba kung argument ko, nasa akin ang responsibilidad. Ang galing. Ang ganda talaga ng idea mo. Hindi siya matatakot na pagchichismisan siya ng iba kung ito ang gagawin namin. Nag-alinlangan siya dahil siya ay isang napakamatulungin na tao at alam niya na ito ang ideya ng matandang master. Hindi siya magdadalawang isip kung magiging scapegoat ka. Naiintindihan ko siya ng husto, magkakaroon ng mataas na pagkakataon na magtagumpay tulad nito. Tuwang-tuwa si Ivan. Ngunit hindi ba niya malalaman na may mali kung aalisin mo ang iba pang mga kakompetensya? Kabanata 148. Sumimangot si Sonia saka sumagot, paano ito, pipigilan ko ang mga supplier na mas competitive kaysa sa kumpanya mo. Magsisinungaling ako sa kanila tungkol sa pagbibigay ng kanilang mga panukala. Sa huli, ibibigay ko lang ang proposal mula sa pamilya ni Taylor at iba pang mga menor de edad na kakompetensya. That way, she won't have any choice but to choose you, right? Naningkit ang mga mata ni Ivan. Tumayo siya at tuwang-tuwang nagsalita, sure, ang ganda talaga ng idea mo. Sa ganitong paraan, hindi matatakot si Selena na may magchichimisan sa likod niya. Sa tulong mo, hindi siya mapipilitan ng pasanin. Oo. Paano naman yon? Sabi sa'yo, tutulungan kita, bahagyang ngumiti si Sonia at sinabi. Halika, narito ang 200,000. Ngumiti si Ivan at inalok ang 200,000 na inihanda niya para kay Selena. Inilagay niya ito sa mesa. Ang perang ito ay isang tanda ng pagpapahalaga. Bagamat wala kang huling say at hindi makapirma sa kontrata, babayaran pa rin kita ng 10 milyon bilang pasasalamat kapag nagtagumpay tayo sa usaping ito. 10 milyon. Natuwa si Sonia. Tumayo siya. Tanggap ka, young Master Taylor. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya at hikayatin ang aking manager at tutulungan ang iyong pamilya na maging isang pangalawang klaseng maharlikang pamilya. Sa pamamagitan ng paraan, dapat kang maghanda ng 3 magkakaibang mga kopya ng kontrata. Natatakot ako na tumanggi siya kung hindi kasiya siya ang profit margin. Walang problema, gagawin ko. Tumayo si Ivan at mabilis na umalis. Isinara ni Sonia ang pinto ng opisina niya pagkaalis ni Ivan. Inilagay niya ang 200,000 sa mesa sa kanyang sling bag at sa wakas ay nagpahinga. Hindi pa ako nakakagawa ng ganito at wala akong ideya na makakakuha ako ng ganoong kalaking offer. Kapag natapos na ito, magkakaroon ako ng 10 milyon. She then sighed and continued, sayang naman at hindi ako ang manager. Mas magiging madali kung ako ang manager. Hindi nagtagal ay masayang nakauwi si Ivan sakay ng kanyang sasakyan. Paano na, Ivan? Nagawa mo ba? Pagkapasok niya sa bahay ay nagtanong si Theodore Taylor. Huwag kang mag-alala. Bagamat hindi pa kami pumipirma ng kontrata, malapit na itong mangyari. Sinabi ni Selena na kakailanganin niya ng oras para makapag-isip. Isusulat kong muli ang kontrata at ayusin ang data para sa pagsusumit sa hinaharap. Magkakaroon ng 3 kontrata, ang isa ay may pagpepresyo na mas mababa kaysa sa rate ng merkado, ang pangalawa ay batay sa rate ng merkado, at ang pangatlo na may mas mataas na margin ng kita. Plano kong ialok lahat ng 3 para piliin niya. Nakangiting sabi ni Ivan. Sa sandaling marinig nila na ang tagumpay ay malapit na, ang kaligayahan ay nakasulat sa mukha ni Theodore at Old Master Taylor. Ang ganda talaga. Kahit na nag-aalok kami ng diskwento batay sa aming normal na pagpepresyo, kikita pa rin kami ng 5 hanggang 600 milyon sa tubo. Kung maganda ang pakikitungo sa amin ni Selena at hahayaan kaming gamitin ang market rate, hindi magiging isyo ang kumita ng 800 milyon. Tuwang-tuwa si Theodore.
Wala siyang ideya na ang pamilya Taylor ay makakakuha ng ganoong kalaking pagkakataon. Gayunpaman, dapat na maunawaan ni Selena ang aming pamilya. Bakit kailangan pa rin niya ang tatlong magkaibang panukala? Mayroon bang kompetisyon mula sa ibang mga supplier? Naunawaan ni Old Master Taylor ang pinagbabatayan ng kahulugan sa mga salita ni Ivan. Kumunat ang noo niya, hindi tayo pwedeng maging pabaya bago pa ma-finalize ang kontrata. Tandaan kung paano nawala ang nakaraang proyekto kasama ang pamilyang Wilson. Napaawang ang sulok ng bibig ni Ivan nang banggitin iyon. Nakakahiya talaga sa kanya iyon. Huwag kang mag-alala, Lolo. Confident ako this time around. Nag-alinlangan si Selena sa simula. Kung tutuusin, wala pa siyang stable na posisyon. Gayunpaman, naniniwala akong magtatagumpay tayo pagkatapos niyang marinig na ito ang ideya ni Lolo. Ngumiti si Ivan. Naniniwala siya na ang bagay na ito ay magiging maayos ayon sa kanyang plano. Kabanata 149. Wala bang ibang kakompetensya na gusto ang proyekto? Halatang nag-aalala ang matandang master. Sagot ni Ivan, Lolo, huwag kang mag-alala. Ang ibang mga supplier ay sasali bilang isang formalidad. Talagang makukuha natin ang kontrata. Kasabay nito ang pag-uusap ni James at ng kanyang pamilya sa sala ng mansion ng pamilya Drake. Habang nag-uusap sila, pumasok ang mayordoma ng pamilya Drake. Master, may malaking nangyari kagabi. Isang bagay na malaki. Anong nangyari? Maraming makapangyarihang tao sa Eastfield kaya hindi karaniwan na nangyayari ang mga bagay. Ngumiti si James nang walang pakialam at naisip na normal lang iyon. Mahigit 100 tao mula sa angkan ng Dragon God ang namatay kagabi sa isang abandonadong gusali, wika ng mayordomo habang pasulong. Ano? Ang daming namatay. Napabuntong hininga si Tanya Drake, ang pangalawang anak na babae ng pamilya Drake, nang magulat siya. Normal para sa mga tao na mamatay mula sa nakakasakit na puwersa na hindi nila dapat masaktan. Gayunpaman, kadalasan ay mayroong 12 pagkamatay at ito ay maituturing na malaking balita kung 100 katao ang namatay. Sa pagkakataong ito, higit pa doon at sila ay mga tao mula sa angkan ng Dragon God. Pagkatapos ng lahat, ang angkan ay makapangyarihan at ang mga tao ay hindi nang ahas na saktan sila. Ano ang opisyal na pahayag? Natahimik si James ng ilang sandali bago nagtanong tungkol sa mga detalye. Walang mga detalye tungkol dito. Ang opisyal na pahayag ay nagsasaad na ito ay isang away sa pagitan ng dalawang partido at iyon na. Napangiti ng mapait ang mayordoma at nagpatuloy. Pero, nagtanong-tanong ako at nalaman kong napakatakot pala ng sitwasyon. Higit pa rito. Maraming tao ang nagkalat ng balita tungkol sa bagay na ito at alam ng lahat na hindi ito away sa pagitan ng dalawang partido. Hindi nakaimik si Jack na nakatayo sa likuran ni Tanya nang marinig ito. Gaano katakot iyon? Super nakakatakot. Sinulyapan ng mayordoma si Jack bago nagpatuloy, masyadong magaling ang kabilang party. Sa tingin ko walang sinuman mula sa pamilya Drake ang sapat na mabuti para sa kanya dahil ang mga katawan ay pawang mga tao mula sa angkan ng Dragon God. Sa hitsura nito, ginawa ito ng isang individual. Para sa isang tao na pumatay ng napakarami, ang taong ito ay dapat na mabuti. Higit sa lahat, ang kanang kamay ni Mr. Howard mula sa angkan ng Dragon God, si Scar, ay naging biktima din nito. Patay na ba ang peklat? Laking gulat ni James nang marinig niyang patay na si Scar. Talagang magaling ang taong ito. Kumpirmado ba na nagpunta siya ng mag-isa at hindi kasama ang isang buong grupo ng mga tao? Oo. Sigurado ako dyan. Agad na tumango ang mayordomo at sinabing ang mga tao mula sa angkan ng Dragon God ay palaging gumagawa ng masasamang gawain. Ngayon, maraming tao sa Eastfield ang pumupuri sa bayaning nag-alis ng masasamang tao para sa mga karaniwang tao. Gusto ko talagang makita kung sino ang bayaning ito sa aking sariling mga mata. Nagliwanag ang mga mata ni Tanya at may pagsamba. Kabanata 150. Dapat magaling siya. Napangiti si Timothy habang nakatingin kay Jack at sinabing, sinong mananalo kung ang $20 milyong na bodyguard natin ay lalaban sa tinaguriang bayani na ito? Halatang hindi lubusang tinanggap ni Timothy si Jack at inisip na sobra ang pagpapahalaga ng
kanyang ama sa kakayahan ni Jack. He tried having some hope for Jack to turn out fine, but he thought Jack is just a normal person after meeting him. Palagi niyang nararamdaman na sa halip na si Jack, bakit hindi pasayahin ang mga gods of war sa yaman ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay malinaw na patungo sa maling direksyon. Oo, sa tingin mo mananalo ka. Na-curious ako kasi natalo mo si Harvey. Biglang naging interesado si Tanya. Tumingin siya kay Jack nang may pinanabik at nagtanong. Napahiya si Jack. Pinahirapan siya ng mga ito nang hilingin sa kanya na makipag-away sa kanyang sarili. Kailangan ko siyang makilala para mabigyan ka ng sagot. Siguradong ikukumpara ko ang mga tala sa kanya kapag nagkita kami. Napaisip si Jack at seryosong sumagot. Sinabi mo ito. Huwag kang tumanggi kung mahanap ko ang taong ito. Kung tutuusin, gusto kong malaman ang tunay mong kakayahan mula sa pakikipaglaban mo sa kanya. Nakangiting sabi ni Timothy. Tumunog ang cellphone ni Jack sa sandaling ito. Agad naman siyang kumunot ang noo matapos itong tingnan. Female apprentice ang lumabas bilang caller's ID. Natahimik si Jack dahil hindi niya alam kung bakit siya hahanapin ni Lana, ang nag-iisang babaeng apprentice niya, sa sandaling ito. Paumanhin, kailangan kong tanggapin ang tawag na ito. Pagkatapos ng isang nahihiyang ngiti, nagdahilan si Jack. Busy talaga ang binatang ito. Napangiti si James habang nakatingin sa pag-alis ni Jack. Siya, kararating lang niya at gustong umalis para tumawag sa telepono. Tumilim ang mukha ni Timothy. Napatingin siya sa paglalakad ni Jack patungo sa entrance. Paano ito posible? Hindi ba ito ang pangalawang araw niya sa trabaho? Nataranta ang mayordoma at hinabol si Jack. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakbo siya pabalik at sinabi habang humihikap, hindi ba masyado itong bodyguard? Wala pang 10 minuto ay nandito na siya at umalis na. Ginagalit niya talaga ako. Ang 20 milyon ay napakadaling pera para sa kanya. Tanya, bakit ka pumayag sa hiling niyang 20 milyon? Bakit hindi ka nakipag-ayos? Tignan mo siya, sobrang halaga ba niya? Inip na tumingin si Timothy sa kanyang kapatid. Masyado yata siyang mayabang at hindi man lang siya kumikilos na parang bodyguard. Alam ba niya na may utang siya sa amin? Empleyado lang siya kung tutusin. Napayuko si Tanya sa hiya. Sabi ni Itay, kailangan nating pasayahin si Jack. Pinag-isipan ko ito at naisip kong magandang pagkakataon na gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, 20 milyon ay isang piraso ng cake para sa pamilya Drake. 20 milyon daw ang minimum at halatang walang puwang para sa negosasyon. Paano ako makikipag-ayos sa ilalim ng mga sitwasyong iyon? Baka nag-overpreaching lang siya sa sarili niya. Sinong makakaalam na napakatanga mo para mag-alok ng 20 milyon? Maaaring tinanggap niya ang alok sa halagang 10 milyon. Nagpatuloy si Timothy. Huwag kang mag-alala. Inaway-kaway ni James ang kanyang kamay sa sandaling ito at sinabing huwag kang masyadong madamo. Ito ay isang buwan ng sweldo na 20 milyon. Maaaring magbayad ang pamilya Drake kahit na marami pa sila. Naniniwala ako sa aking intuition. Maaaring ang batang ito ay isang Diyos ng digmaan. Kahit hindi, siguradong magiging marshal siya. Kung ganoon, mababa talaga ang 20 milyon na sweldo. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.